Kasi tinuro niya yung wrist eh. Ayan ho mga kababayan, oh, kinuha niya ho yung relo ni Tatay Digong. Grabe oh. Yan ang aking presidente. Ah, ihanda niyo na ho yung inyong mga panyo. Alam ko naman na miss niyo na yan kantang yan. Ah, ihanda niyo na ho yung mga panyo. Alam ko miss niyo na yang tunog na yan. Sabi ni Jackie Perez, samahan po namin siya maghukay. Tulong ako. Gusto Ako mo din. magdala din ako ng show. Nag-ano na nga ako, 'di ba? Nag-volunteer na ako. Bago natin pakinggan yung mga punto de vista nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles diyan sa naging press con nitong si Vice President Sara Duterte. Nakita niyo naman ho yung ating thumbnail. Mga kababayan, dito ho sa video na to, ipapakita ko ho sa inyo ang kaibahan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Marcos Jr. Ito ho ay ilan lamang sa napakaraming pagkakataon na pinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagmamahal sa ating mga mandirigma. Ito ho mga kababayan ang mga larawan na kung saan siguro yung isang mandirigma na yon, yung isa sa ating mga sundalo, naalala ho niya na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinubad ho niya, hinubad ho niya ang kanyang relo at ibinigay sa isang sundalo noong 2019. PMA graduation. Ito ho mga kababayan, ang mga ito ho yung ilan lamang sa mga larawan na kung saan dito ho natin makikita hindi ho materyalosong tao itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pa ho ang nagpasuot sa isa sa ating mga mga bagong sundalo noong mga panahon na yon. At siguro itong PMA graduate na to, yun nung tinutukoy na tong si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang, meron ho tayong nabasa sa comment section. Baka daw merong pulburon yung relo nitong si Marcos Jr. kaya hindi niya pwedeng ibigay. Posible, di ba? Hindi ho malayong mangyari yun na merong pulbo yung kanyang pag pumapasok siya sa CR, yung pulburon niya nandoon. Pagka naisipan niyang gusto niya nang magpulburon, punta lang siya sa CR, sabay, sabay laklak niya na ng pulburon. Ito mga kababayan, panoorin ho natin to. Ay, para sa mga bago lang ho sa PH Update. Meron ho kaming dito, kumbaga, mandatory. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, para sa mga kababayan ho natin dyan. Yung pagpapakulay, okay lang naman ho kahit wala, kahit meron. No, baka sabihin ng mga kababayan natin, ang daming nagpapakulay kay PH Update. Baka rini-require ni PH Update yung pakulay. Hindi ho, hindi ho require yan. Pinapakita ko lang ho, pinapasalamatan ko lang ho yung mga kababayan nating nagpapakulay. Kasi ho, na-appreciate ho natin yung ginagawa nilang effort na pagpapakita ng suporta sa ating mga ginagawang reaction video. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ito. Lieutenant General Ronnie S. Grabe Evangelista, Armed Forces of the Philippines. The Commandant of Cadets, Brigadier General Bartolome Ayan ho. Vicente O. Bacaro, Armed Ayan ho, Forces mga of the kababayan. Philippines. Oh. And the head of the academics Dito group, sa na to, Brigadier General Cheston D. Valencia, Armed dito Forces sa of the na to, sa Philippines. pagkakataon na to, Thank you for Oh. for being part of another milestone Relo. in the history of the Philippine Military Academy. Hmm. To our graduates, the members of PMA Mabalasi Class of 2019, we bid you farewell Mabalasi and God bless. Class. Maraming Tinatanong ni salamat Tatay po Diggs sa kung inyong sino yung lahat walang at relo. mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Kasi tinuro niya yung wrist eh. Ayan ho mga kababayan, kinuha niya ho yung relo ni Tatay Digong. Grabe oh. Yan ang aking presidente. Ihanda niyo na ho yung inyong mga panyo. Alam ko naman na miss niyo na yan kantang yan. Ihanda niyo na ho yung mga panyo. Alam ko miss niyo na yung tunog na yan. Tayo din naman ho, miss na natin yan. Yan ho ang presidente natin. Yan ho ang sinusundan natin. Yan ho ang kung anong sabihin ng mama na yan. Yung presidente na ho na yan, siya lang ho ang nakita natin na nagpakita ng totoong pagmamahal para sa sambayan ng Pilipino. Kaya pasintabi para dun sa mga politiko ngayong mga panahon na to na akala mo kung sino sila, kung makapagsalita pagka sinabi nilang mahal nila ang sambayan ng Pilipino. Pero peki hulat yun. Marami hong huwad at mapagpanggap. Hindi hulat ng nakikita nyo sa social media. Totoo yan. Okay, hindi lahat ng nakikita nyo. Makikita nyo yan sa track record kung saan ba galing yang mga politiko na yan, yang mga individual na yan.
Makikita nyo ho yan, makikita nyo. At mararamdaman nyo ho yan, mga kababayan. Base sa ating nasubaybayan, sa hindi naman sobrang haba. Since 2016 lang naman ho tayo dito. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang ho, sa kanya lang ho natin nakita yung mga ganyang klaseng galawan. Tapos na ho dyan ang programa, pero ginawa pa rin ho yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil dyan, Tatay Diggs, karapat dapat ka lamang palakpakan. Saludo, saludo. Saludo ho tayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, ito, isang trivia ha. Isa ho sa mga pangarap natin ang magsundalo. Yan yung mga pangarap na hindi ho natin nakamtan. Hindi ho tayo nakapagsundalo. Isa ho sa mga pangarap natin yan, maging sundalo. Kaso hindi ho yun ang itinakda ng tadhana sa atin. No, hindi ho yung pagiging sundalo. Pero isa ho yan sa mga naging pangarap natin. Noon ngang mga 5 years ago, nag-isip-isip po tayo na gusto natin pumasok sa parang reservist, parang gano'n. Kaso hindi ho na-push eh. Na-push ho yung pagre-reaction video. Saludo kay Tatay Digong. Saludo. Yan ganyan yung leader natin, di ba? Yan. Galing ni Tatay Digong. Siguro, yung graduate na yon, naalala niya, itong si Tatay Digong, namimigay ng relo. Di ba? Namimigay ho ng relo. Ngayon naman ho, sa bahagi ng video natin na to, panuorin naman ho natin yung PMA graduate noong ngayong taon na to, 2024, para makita nyo ho yung kaibahan ng kung paano tratuhin nitong si Marcos Jr. ang ating mga sundalo at nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, hindi pa ngayon dapat ilalatag itong mga ganitong klaseng video di ba? Dapat ilalatag pa lang to sa 2028 Parang mali. Okay lang, sige, latag na natin. Wala, nandyan na yun game. Eto ho, napakahirap hanapin. Makikita nyo na ho ang kaibahan. Halos 30 minutes ho natin ginanap itong portion na to. Eto mga kababayan, dahil sobrang saludong-saludo ako sa mga kasama natin dito sa PH Update. Pinakita natin yung kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon, ipapakita ho natin itong kay Bangag. Tignan nyo mga kababayan kung paano niya pinahiya itong PMA graduates. Ito mga kababayan, game. Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Lingayen, Pangasinan. Ayan lalakad itong si Denver Sir, pwede nga akin na yung relo mo, ganda Meron kasi tayong dito tradition Ayan Cadet First Class. Grabe Ayun, ganun lang ho kabilis. Ulitin ho natin First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Sir Jember, pagka nagkita tayo bigyan ka tarelo, sige. Ano gusto mo, patek pilit? Puntahan natin si Atras Abante. Ayan si Sir Denver Soriano. Grabe naman yan. Ibang klase Ayaw bigay ni Baby Sara yung yung folder Teka, kausap mo pa Kinukuha mo na kagad. Sabi siguro nitong si Marcos, mahal nito Mambudol ka muna. Tama naman si Attorney Trix Pwede niya namang sabihin na, hindi pwede to, merong sentimental value sa akin to. Binigay to sa akin ni Butod, hindi ko pwede ibigay sa iyo to. Di ba? Padalhan na lang kita asan na address mo. Padalhan kita ano bang gusto mong relo. Gusto mo ba ng Rolex? Di ba? Yung 5 ang kamay? Di ba? Pwede naman Kaso pinahiya mo bata, di ba? Napahiya siya kasi kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi hinihingi. Binigay niya, tinignan niya yung wrist. Tingnan ko, wrist mo bata, kung may relo ka. Walang relo, bigay kay Tatay Digong. Pero itong isa na to mga kababayan, sa bagay, baka mamahalin yung relo niya dyan. Tinawanan lang ho niya. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, baka ito ho yung relo, Dito sa bahagi ng video natin na to, alamin ho natin, tingnan ho natin yung ilan sa mga relo netong si Marcos Jr. 10 million nga naman yan Bakit niya ibibigay sa'yo? Diba? Hindi naman pwede yun, sir. Pinaghirapan niya yan
Matindi-tinding pambubudo lang ginawa niya bago niya na ano yan. Di ba? Matindi ho yan mga kababayan. Isa lang ho yan sa mga relo nitong si Marcos Jr. Meron ho siyang ano ba yan? Di ho natin alam eh. PMA graduate. Can I have your watch, Mr. President? Why will I give you my watch, PMA graduates? Oh, kasi bastos ka ha. Bastos tong ano na to ha. O sige na mga kababayan, punta na ho tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Kay Atty. Trixie na ho tayo. Game. Yun yung gusto ko eh. When she decides that she's going to be to tell it like it is, she doesn't sugarcoat anything. Game. Daniel De Vega says, mga Congress na buhay at mga senador, I'm sure aaray sila. Dapat umaray For sure. sila. For sure, aaray ang mga yan. Sabi ni Tuzo Marusan, Amy chose to be silent now kasi alam niya ginagamit niya lang talaga si Inday para suportahan ang ading niya na Correct. King. Oo nga eh. Sabi ni Correct. Benji, gusto ko yung sabi ni VP Inday sa story ng graduation, gusto ko tanggalin ulo niya. You know that it's such a... Nanggigil eh. It's so raw, kumbaga, na statement yun. Ramdam ko yung galit niya. Hindi na siya Gigil. inis eh. At that point, nung sinasabi niya, gusto ko tanggalin yung ulo niya. Hindi na yun inis, galit na yun. Sabi ni Cutie Cherko, si BBM kasi pag nagsasalita, magaling naman kaya nahikayat si VP. Favorite ko yung... Hindi siya magaling. Sa totoo lang, hindi magaling magsalita si Marcos Jr. Sabi ni Ma'am Christina, love how you explain. Tayo hindi tayo believe sa pagsasalita ni Marcos Jr. Di magaling. Pati ni VP ISD. At saka yung intention ni VP Inday na tumulong talaga. Yung papalipasin mo ba, yung pagkakataon na mabago mo ang buhay ng isang tao na wala namang hinihingi sa yung hindi mo kayang bigay. Correct. Kayang ibigay yun. Yung ano yan yung may sulat, yung inaabot kay niya, VP. dudukot lang sa bulsa yun eh. Correct. Ariel De Castro, VPSD asintado asin sa mga oo nga naman. So, sabi ni Opportune Sickness, Attorney, wag mo nang pagtanggol si Inday. I've watched the press con ni VP. She definitely needs therapy, especially CBT. What is CBT? Well, para sa akin, it's like primal scream eh. Na hindi ba pwedeng magalit ang isang tao? Diba? Hindi ba pwedeng yung galit siya to the point where raw and unfiltered yung mga sinasabi niya. This is not intended for psychoanalysis or anything like that. She's telling you what her feelings are. So para sa akin, walang kailangan ipagtanggol kay VP Sara kasi wala naman siyang sinabing mali. Correct. Kumbaga, kasi sa totoo lang, masyadong sheltered ang liderato dito. Hindi na yan mga nanonood or tumitingin sa sa social media. They don't do that anymore. And people who talk to them, they filter things. I know, it happens. Ganun talaga ang leadership. Because sometimes you just don't have the time. But if you don't have the time to check the pulse of the nation, then kawawa ka naman because you will be making decisions based on incomplete na input. Now, on your part, I understand na siguro nagagalit ka at the language that VP Inday used. Para sa akin, go beyond that. Hindi ba tama na para sa akin naglagay tayo ng leader, ng dapat nagiging leader. And they have failed our expectations. We had set those expectations in accordance to what they told us they were going to do. So we feel that we have been lied to. And not only that, it's worse for the VP kasi dahil sa kanya naboto naging leader ang mga taong nakaupo ngayon. Dahil sa kanya,
nanalo itong mga ito, and ang isinukli sa taong bayan na bumoto sa kanila ay ito, mataas ang somebody explain to me kaya nagbebenta ng ginto ng central bank ang mga ito this is an attempt to help control inflation. Hindi nila makontrol ang inflation otherwise kasi our inflation here is pushed by two things, fuel prices and food prices. Now, there's very little we can do about fuel prices. Pero pwede namang hindi maging double whammy sa taong bayan yung presyo ng pagkain. Kailangan mo lang i-control yung mga middlemen na sobrang garapal pagka nagpapatong sila doon sa kanilang kita. And instead of taking care of that, wala lang. So, eto tayo, hopeful na hopeful. Eto si Inday, tumulong pa para yung mga hopeful na yan ay makuha nila this particular leadership. And then the once nakaupo na, anong ginawa? Hindi lang si VP Inday ang ginigipit at nasasaktan. Hindi lang ang pamilya niya. Ngunit lahat ng konektado sa kanila, lahat ng at pati ang taong bayan. Sino ba naman ang gustong umupo na leader at makita na ginugutom ang mga tao? Ito lang po, deadma yung issue ng pagkain. Sabi ni Fred Sangke, is this the beginning of bigger discontent towards BBM admin led by VP Sara? Is she awakening people's pagkabuiset? I don't know if it is intentional, but certainly that is what's happening. Rozel's dad says, sa 5K, let's give him the benefit of the doubt. Baka akala sa 5K is 5 kilo. Siyempre ayaw niya magpaagawan. Paano ang party niya? Uy, grabe kayo. 5 kilo. 5 kilo ng pulburon, gano'n? Sabi ni Jeffrey Tan, ISD shows how heartless BBM is up close and personal. I agree. Walang puso talaga. Paniguradong merong aaray, Attorney Trix, sabi ni Isagani Riego Zulueta. Lupit talaga ng ating VP. Galing, magaling ho. Magaling yung ranchada niya kanina. Kylie says, how about kay Tambi about Susuhol? Is that true? Ito ba yung in-expose ni Sastrogando Sasot? Yeah. I think so. Well, that was my conclusion anyway. But let me double check that. Ma'am Edna says, bawi na lang yung 32 million and more na nagluklok kay Budol King sa Malacanang. Yun din na magpapabagsak kay Budol King, wag iboto mga senatorial candidates niya in 2025. Sabi ni Sherwin Reds, galit na galit si Gadon sa live kanina. BFF niyo po ba siya? Bakit ganyan ang tanong mo? May mali siya. Yan ba sincero na tanong? Unang-una, kung napanood niyo si Larry kanina, bakit noon nung ako yung binabash niya, hindi mo napapanood? Correct. Tapos tatanungin mo ko kung ako BFF niya. Nung tagal-tagal na niya akong hindi lang nilalaglag, pero kung ano-anong pinagsasabi, parinig ng parinig. Tapos sasabihin mo ganyan, anong pakay mo sa tanong mo? Malamang sa malamang, pakawala yan itong si Larry. Sabi ni Emma, love the style of Inday when she's kinda mad. Sabi ni Carlito, yung sabi ni VP na ako, I have 5 impeachable offenses. Meron ako dito listahan ng 5 impeachable offenses niya. Pero lulusot ba ito sa House? Hindi. Sabi niya. So, sinong nanood kay LG kanina, baka pwede niyong ikwento nga kung anong sinabi niya. Pero wag naman kayong malisyoso magsabi, BFF mo siya, ang tagal-tagal na niya akong binabash. Tapos ganyan ang sasabihin niyo.
Medyo hawkalos, no? Pupunta kayo dito para magbitiw ng malisyosong statement. Parang tama ba yun? I mean, really, anong ginawa namin sa'yo? Anong ginawa ko sa'yo para mag-meditate ng ganyan? Inggit ka. Sabi ni Casa House Alma, King of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman was welcomed by a swarm of people waiting for him when a child stretched out his arms to signal MBS, who then asks him what the kid wants. Upon asking, points his finger at the nearby Mercedes and tells MBS he wants it. The humble Crown Prince then asks his assistant to take the address and present the child with what he wished for. Wow. Grabe, no? Grabe yun. Eh, yung leader natin dito, wala. Pagka hiningi mo yung relo niya, bakit ko bibigay sa'yo? Relo ko. Relo ko to eh. Mahal-mahal nito eh. 10 million to eh. Di ba? Hindi natin alam yung presyo. Yung pinakita natin kanina, ano ba yun? Patek Philip ba yun? Hindi natin alam kasi wala ko tayong alam sa mga relo-relo na ganyan eh. Wala nga tayong relo eh. Sabi ni Ma'am Trina, pwede ba mahiya kayo? Kaya nyo ipagtanggol yan. Ano po ibig sabihin yan? Psychologist din, di ba si VP Sara? Physical therapist po. Physical therapy. Way I see it, Okay. says, mabigat na yung drug me to hell statement na yan. Mas mabigat pa sa mga parehong statement ni FPRD. Sabi ni Dolce Vita, napaka-touching ng convo nilang magkakapatid. Paligsahan ng improvement sa city nila. How admirable kung ganyan sana mag-mindset ng ibang politicians. Ang layo na ng narating ng Pinas. Correct. Kaya nga, no? Kaso wala ho eh. Sabi ni Felix, they need me, I don't need them. If God permits, babawiin natin lahat yan. To send Amy, tumigil na kayo or else hukayin ko yung tatay nyo at itapon ko yan sa West Philippines. Yun yung matindi, no? Yung matindi. But Yun was yung it exactly pinaka-epic. like that, but close enough. Para sa akin ha, yung buong press con nitong si VP Sara, yun yung kumbaga, yun yung pinaka-climax eh, nung binanatan niya tong magkapatid na to. Pagka di kayo tumigil, pupunta ako sa libingan ng mga bayani, kukunin ko ang labi ng ama nyo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Yun talagang matindi doon. Mga wala kayong utang na loob, mga walang hiya kayo, parang gano'n eh, no? Ibang class talaga tong si VP. Idol, pagka ganun ho, automatic na alam nyo na ho kung ano yan. Saludo, di ba? Type saludo sa comment section kung saludo kayo doon sa ginawa na yon itong si VP Sara. Tuloy. Galing. Sabi ni Ramon, ngayon ko naramdaman na galit na talaga si VP Sara dahil ayaw siyang tigilan ng mga alagang buhayan ni BPM. Thank you kay Jebet61 at kay Benji Pugales. Nel says, wala akong pag-asa si Amy kapatid and pinsan pahamak. Lala says, gusto ko yung sinabi ni VP, may sipon daw siya, hindi daw nag-cocaine at excited na ako doon kay Martin Romualdez. Isa pa yun. Tungkol sa Matindi din yan. sinasabi ni Sas. Matindi din ho yun. Jason Fernandez said, sa nababalitaan ko sa House of Horror and B admin, nakakapikon na talaga si VP Sara pa kaya di mapikon. Mm-hmm. Sabi ni Moonstar, I feel betrayed and I am so pissed off and ashamed sa boto ko. Sabi ni Sean, napahiya yung PMAers na hinihingi bilang graduation gift yung watch ng Pangulo. Pero hindi lang naman niya ito pinagbigyan. Siguro mas okay, sinabi na lang ng Pangulo. Bigyan niya na lang ng ibang relo. Oo, Correct. naman Tama. Pwede niyang sabihin na, alam mo, bigay ito ng kaibigan. Pero pahingi ng contact details mo at padadalan kita ng iba. Mabibigyan ka pa rin. Sabi ni Romel, tama po, they failed us. Too much expectations, tapos biglang hilata sila. Sinayang ko yung vote ko kay Junior. Di lang naman ho kayo. Madami-dami tayo. Wala naman akong nakapin na comment.
Naka-pin comment ang mas Madami-dami nangangailangan ho ng tayo, therapy o madami-dami di tayo. lang basta therapy kailangan mo. Three more years pa, sabi ni Fides. After that, never again to Marcos. Weng Duklayan says, talaga pong umaaray ang talaga mga sinungaling at mga duwag sila, lalo na si Tambalustay na walang nagawang umaaray na si Tambalustay. Sus, hindi ka makadecide kung anti-Duterte ka o pro ka, no? So you have very, very confusing statement. Sabi ni Wilma, ako happy na mabanggit ni VP Sara na gusto niyang tanggalin ang ulo. Too obvious po na walang utang na loob at powerless, especially kay Mrs. Sabi ni Candy, they can't put the Dutertes down. I was really touched about the student who was asking for the watch. BBM can just tell that student that he will give him another kind of watch. Ang VP ba pwedeng magpasa ng impeachment complaint sa presidente? Magpasa? What do you mean magpasa? You can file, and anybody can file an impeachment complaint. Pero unang-una, bakit naman natin aasahan na si VP ang gumawa nun? She can be supportive of it. Normally, pagka ganyan, nakaupo sa pwesto, iba po yung nagfa-file. Pero yung opisyales ay tumutulong by supporting it. But if you mean, maaari ba siya bilang VP ang mag-file? Hindi po yan kasama sa kanyang mandato at hindi po yan kasama sa mga pwede niyang gawin. Although it is not included sa mga hindi niya pwedeng gawin. Pero yung sinasabi mong magpasa, Kongreso lang po ang nagpapasa. Sabi ni Jackie Perez, samahan po namin siya maghukay. Tulong ako. Gusto Ako mo din. magdala din ako ng show. Nag-ano na nga ako, di ba? Nag-volunteer na ako. Sabihin lang ni VP Sara, madami-dami tayong pupunta doon sa libingan ng mga bayani. Kahit gaano karaming bantay pa yan, dadala tayo ng napakaraming pala. Isa ako sa mga, maso ba yun sa akin? Pala, kahit ano ba yun sa kanya? Yung ang tawag doon, yung parang square. Kung square, kailangan natin dyan, maso. Hindi natin kailangan yung pala dyan. Hindi, binababoy ho kasi nila. Sa totoo lang, kung hindi ginagawa yan sa mga Duterte, di naman natin sasabihin to. Nananahimik na si Apo Lakay. Nananahimik na yung matanda . Pero yung kababuyan ho nila, wala na. Tingnan nyo, yung kababuyan ho nila, wala na sa gobyerno si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Binababoy ho nila. Ngayon, kung ganun ang gawin natin dito sa matandang Marcos, huwag silang umiyak pagka kay PRRD, okay lang. Ha? Para kay PRRD na pinrotektahan lang yung ating mga anak, yung mga ating mga pamangkin na malayo sa illegal na droga. O itong isa na napakaraming natatagong yaman mapahanggang sa ngayon, yung hinihintay ng mga Talyanista na Talyano Gold, hindi pa rin nila nakukuha. Na kung saan yung lupa diyan sa Paway, Ilocos Norte, pinababalik ng Supreme Court. Kasama daw yun sa ill-gotten wealth ng mga Marcos na to. Yung isa, pinrotektahan yung ating mga kabataan. Yung isa naman, hindi natin malaman kung gaano kalaking pera kinurakot nung panahon niya bilang Pangulo. Doon na ako kay Tatay Digong. At least, nagurgura mga kriminal dito. Kaya pagka tayo, nagbigay ng go signal si Madam BP, naku po, dala ho tayo ng mga palad dyan sa libingan ng mga bayani. Itapon ho natin yung labi niya dyan sa West Philippine Sea. Yun ang sabi ni VP Sara. Pero tayo tutulong dyan. Dahil siya ginagawang pambababoy dito sa ating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung gusto nila baboyan, kaya rin naman natin gawin yan. Dati talaga, sinasabi natin, patay na, nananahimik na yang si matandang Marcos, si Marcos Sr. Huwag na natin pakialaman. Ayaw natin, hindi nga natin siya binababoy dito . Kasi hindi naman tayo ng bababoy kagaya ng pambababoy na ginagawa ng aso ni Tambalustos . Kaya dito medyo kumbaga, yung napuno na pati yung mga mga taga-suporta ng mga Duterte napuno na ho. Hukayin na natin. Wag na tayo mantakin nyo maging etong si Attorney Trix tutulong sa paghuhukay.
Yung mga ano, yung mga marunong magbangka, sila naman ang raratsyada papuntang West Philippine Sea, tapos sabay tapon na doon. Dahil yung mga Marcos na yun, mga walang kwenta ho yan. Kunin nyo, tayo mga ano, dito sa Luzon, kukunin yung labi, tapos ibibigay doon sa mga nakabangka, itapon sa West Philippine Sea. Binababoy nila si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano gagawin natin? Tama nga naman yung approach ni VP Sara. Hindi nga natin naisip yun, no? Binababoy nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang ninakaw, walang napatunayang pagnanakaw, bagkos maraming nagurgur ng mga kriminal. Binabanatan nila, bakit hindi natin banatan yung Parehas lang yung nananahimik to eh. Si Tatay Digong nasa Davao na nananahimik siya doon. Di natin malaman kung ano ginagawa niya. Nagchichiks ba siya? Kumakain ng durian? O kung ano mang ginagawa ni Tatay Digong, wala na ho tayong alam doon. Itong isa, nananahimik. Literal na nananahimik dyan sa libingan ng mga bayani. Pero itong si VP Sara, base sa kanyang sinabi kanina umaga o kahapon o kung kailan man ma-upload tong video na to, itatapon sa West Philippine Sea. Kasama ko tayong maghuhukay dyan. At marami sa mga sasama ho ba kayo sa paghuhukay? Yan ang tanong. Maghintay ng backhoe, tayo na lang. Saludo kay Attorney Trix. Sabi ni Ma'am Wilma, kaya Attorney Trix, unfollow na ako kay Gadon noong binabanatan ka niya. Alam nyo, to be honest, never ko siya sinagot. Kasi hindi ko style yan eh. Bakit kita bibigyan ng oras ko? Lalo na yung ganyan. Posibleng bigyan ko ng oras yung mga bagay na may substance. Ako, Attorney Trix, dun sa huling video na, bago tong video na to, binanatan ko si Gadon eh. Hindi kasi ako makapagtimpi kay Gadon eh. Kumbaga, he's getting to my nerve, ika nga. Talagang pumapasok na siya. Kumbaga, yung gigil natin, di na natin mapigilan eh. Kaya, siguro kung nabanatan man natin itong si Larry G, naiintindihan niya yon, di ba Larry G? Substantial na argumento o may ebidensya or so on. And then, I think that I should explain pagka ganon. Pero yung babanatan ka ng chismis, yung mga ganon, hindi na worth it. O sa kamalasang palad niya, meron siyang binanatan na sumagot. Diba? Kasi ang layo naman din sa katotohanan ng kanyang mga sinabi. And I think that he should be smart enough to know na one of these days, kailangan niyang sagutin yung sagot. Sabi ni Rodmar, di namin alam if pinaparinggan ka ni Larry Gadon sa Karambola. May nanonood pa ba doon? Hindi ko alam kung may nanonood. Wala. Eto, dati nung nandun pa itong si Attorney Trix, pinapanood natin ang Karambola dahil sa kanyang mga pang-legal na yung mga opinion niya, yung mga point of view niya pagdating sa usaping legal, talagang pinapakinggan ho natin itong si Attorney Trix. Pero mula nung umalis na, umalis, o pinatanggal itong si Attorney Trix dun sa Karambola, hindi na ho natin sinilip yung Karambola na yan, yung kanilang, pero alam pa rin natin kantahin yung nila, yung kanilang team song dong. No? Alam ho natin kasi suki ho tayo dyan sa Karambola dati, pero ngayon wala na hong kwenta. Anong pag-uusapan nila doon? Mga accomplishment ng administrasyon? Babanat sila yung papitik-pitik na hindi nila madire-diretso dahil baka sila sumunod kay Attorney Trix? Pero usually doon sa kanyang press conferences, gano'n. Alex Paulan said, when Sarah said, I will call out the bullshit when it comes. For me, it says a lot. Renan Talabi says, siguraduhin natin na 0 ang boto ng mga Dayunyor sa TAMS. Pag na 0 ang mga yan, kahit mandaya ang mga bataan nyo sa COMELEC ay hindi mananalo. Ginawa na yan dati kay Digong pero hindi umubra dahil sa daming bumoto sa kanya. Ay, hirapan. Sobrang hirap nun. Yari ho sila dun. Sa totoo lang Sabi ni Ferdinand Magellan, concert siya. Malabo yun. MBS is not the king of KSA yet. He's the crown prince. King is King Salman. I see. Thank you for the correction. Rajan says, matutuwa ang Makabayan Block niyan at sila kapag pinahukay ni VP. Ang tanong, di ba? Dapat itong na to, yung banat na yun ni VP Sara, sisigundahan nitong si Franz Castro, yung si Leni Robredo.
Diba? Dapat sisigunda sila dyan. Na, VP Sara, tulungan ka na namin. Di ba? Sila yung welga-welga dati na Marcos hindi bayani. Baka makasama din ho natin si Mayor Vico Soto dyan. Diba? Madami-dami ho tayong makakasama dyan. Pati bata itong si Karen Davila, makakasama natin dyan. Ang dami ho natin makakasama maghuhukay dito sa matandang Marcos. Anak ng toko. Pero ano lang naman yun. Sa tingin ko naman, di gagawin yun ni VP Sara. Kumbaga, itong mga ganitong klase salita, kaso sa atin, salita lang eh. Kay Tatay Diggs, talaga hong hinahabol siya eh. Merong ICC, merong Quadcom, merong Garma, merong Kerwin. Napakarami yung sa atin, hukay nga lang, tapos tapon sa West Philippines eh. Yung sa sobrang kaparaningan nitong mga to, panigurado, punta ka niya sa libingan ng mga bayani, yung seguridad doon, napakatindi na. Naku po, ingat-ingat kayo, baka pagkatapos ng November 1, makita nyo yung na yan, may butas na. Makita nyo yung niya, yung ang tawag doon, yung nicho, may butas. Wala na. Kumbaga, yun, natapos na, game over na talaga tong mga Marcos na to. Lalo na pagka sumugod na sa bayan ng Pilipino, no? Diyan sa libingan. Pero ako, ito kung sakaling maluklok itong si VP Sara bilang presidente, pahuhukay niya ulit. Ipabalik doon sa Ilocos. Hindi kasi bayani yung si Marcos Sr. Ngayon natin nakita kung ganito ang pamumunog ginawa niya dahil lang sabi nitong si Marcos Jr. replicate yung ginawa ng kanyang ama. Naku po, hindi ko talaga bayani yung na yan, yung mama na yan. Kailangan tanggalin yan dyan. Since nag-unfollow ko sa karambola, simula na wala si Attorney Trix. Me too. No, Jeff and T, naaalala ko yung video ni PRD about dun sa bata na cancer patient na puputulan ng binti. Sabi ng bata, gusto niya daw magkabinti uli. Sabi ni PRD, kahit yung binti niya ibibigay niya sa bata. Yun nga po eh. Grabe, no? Kahit sariling binti ni Tatay Digong ibibigay niya kung pwede. My goodness. Pagmamahal ni Tatay Digong, talagang yan ang namimiss ng ating mga kababayan. Respiratory therapist daw si VP Inday. Wow, Flores says, tapos yung ipapahukay yung bangkay ni Senior at itapon sa WPS law. Nung sinabi yun ni Kiko, nagalit ako. Pero nung si VP, natulala ako. Itapon na yan. Wala nang intro. Itapon na kagad. As soon as possible, nga. What if di nila ginalaw si VP about dyan sa budget? Pero patuloy pa rin ang palpak ng policy ni Junior. Do you think magkakaganito din si ISD? Alam mo, kung di nila gagalawin si VP, malamang ngayon wala na si Marcos malamang ngayon panahon na to wala na si Marcos sa Malacanang. Kasi ang ginagawa nila na yan kay VP Sara para ma-entertain ang sambayan ng madla. Kung hindi nila binabanatan si VP Sara at continuous lang ang kapalpakan nitong administrasyon na to, nasa daan na ho tayong lahat ngayong mga panahon na to. Sa tingin nyo, nakaupo pa yan? Sa tingin ko ho, hindi na. Tapos na, kumbaga, end of contract na. Wala na, tapos na ho itong si Marcos Jr. Kaya lang naman ho nila ginagawa yan. Alam nila na yung issue kay VP Sara, pagdating sa pera, madaling intindihin, pero pagka pinaliwanag ng kabuuan kung paano nag-ista, hindi ho maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Hindi ho nila maiintindihan. Kaya dito, minsan di na natin sinusubukang paliwanag, pero pinapaliwanag natin sa abot ng ating makakaya, ha? Pero kinukuha na lang ho natin dun sa pinakamadaling intindihin. Yung ang ginagawa kay VP Sara, yan ho ang tinatawag na Binay template. Kung anong ginawa dito kay Jejo Marbinay noong 2016, di ba? Nung pinanood ko yung mga debate, talaga may dala-dalawang mga dokumento to si Binay para mapatunayan. Hindi overpriced yung parking lot, yung ospital. Hindi mo natin malaman kung ano yung mga pinag-aawayan ng dalo nitong si Marroas. Pero, ang dito, yung ginagawa nila kay VP Sara. Kaya ito ganito lang ho yan Sa mga susunod na panahon, wala ho talagang walang
Baka si VP Sara pa lang ang makaka-break sa curse ng mga... Meron naman, di ba? Itong si GMA, Vice President, nagpresidente. Di ba? Kasi ayaw na ng mga Amerikano kay Erap Estrada. Yung kayang slogan na era para sa mahirap, hindi bumenta. Kaya, ayun, nayari itong si Erap Estrada. Yung kaya nilang kontrolin nitong si GMA, kaya nag-GMA. Yun. Tapos nagtagal pa siya, nanalo pa siya ng isang beses pa. Kaya napakatagal ng termino niya. Biglang papasok itong si Noynoy. Marrojas, yun, nag-umpisa na ho dyan yung dapat si Marrojas ang patatakbuhin, kaso namatay itong si Curicong, kaya ang pinatakbo itong si Panot. Yung si Panot, Vice President niya itong si Jojo Marbinay, siyempre, ang ipupustura dyan, yung dapat talagang magpresidente, itong si itong si Marrojas. Wala, inari ho nila itong si Choco na tao. Hindi nga po yung budget ang naging reason ni VP Inday. It was the graduation. Yun yung last. And actually, we had heard about this already before. Na-realize niya noong graduation na hindi talaga hindi niya talaga ma-expect na magiging maayos yung liderato. So, it wasn't about that. Di ba matagal na nga niyang yan pinasa niya. In fact, hindi na niya ginamit yung budget ng 2023. Kaya di ba merong portion doon na wala nang ginastos. After so many months, hindi na nila ginagastos yung CF. Pinasusoli na niya. Kasi sabi niya, they're not going to allow me to use this nang hindi they will not try to rake her over the coals. So, I don't know why you don't think that it is obvious enough or you had not picked up on it, but it's right there. It's very obvious. It was never even about the money. Sa totoo lang, if it was about the money, hindi niya kailangan ng CF. Ang laki naman ng budget ng DepEd. It could have gone into something else. But it wasn't about that. Remember, the Department of Education, by constitutional mandate, should have the biggest budget. Hindi ang Kongreso. Pilipinas First says, after ng conference, ang reaction lang ay grabe, Grace under pressure. Ang lutong ng FU with gigil, ramdam na ramdam, parang bulkang tahimik na pumutok na, very witty with humor, high impact. Ako, isa pang tumatak sa akin doon sa presko ni VP Sara, yung babala niya dito kay Leni Robredo. Mag-ingat ka. Pero sa akin naman, okay lang naman yun. Kahit makipag-alyansa sila kay Leni, di na rin naman siya threat sa dito sa administrasyon na to. Kumbaga si Leni, tinanggap niya na ang kanyang pwesto sa pamahalaan. Diyan lang talaga siya sa naga. Kumbaga yung kanyang pangarap na maging presidente, wala na ho yun. Kumbaga, inabandon na ho nitong si Leni Robredo. At yung mga dilawan na kasama niya, kasama na ho ni Marcos Jr., paano pa ho siya pupustura para sa 2028? Kaya wala na ho talaga. Yang si Nanay Leni, yung karera niya pagdating sa national politics, dapat hapon na. Sa politics, dapat sa... Yung sinabi ni VP na number 4 sa Pinas na most improved city at sana kaya ni Baste na iangat pa sa number 3. Grabe, no? Yung si VP sa sobrang gigil niya. Kukunin, sasabihin ganito, tapos puputulin yung di ba? Tapos tatapon na. Ganon yung galit Kahit sino naman hong tanongin nyo, basta naiintindihan yung dynamics ng ng politics, yung kumbaga yung pasulok-sulok na kung totoong nangyayari hindi yung galing sa mainstream media. By the way eto pumasyal ho ako sa isa sa mga malaking mainstream media, malaking pangalan ng mainstream media. GMA, punta na natin. Rektahin na natin. Nagpunta ho tayo sa comment section, puro mga trolls ho mga nagkukomento.
Ngayon nakita ho natin ang estratehiya nitong mga ano na 'to, itong mga troll farm na 'to. Ang strategy ho nila, alam ho nila kung saan maghahanap ng balita yung mga gullible na Pilipino. Nagkokomento ho sila doon sa tatlo. Punta ho kayo sa UNTV, puro Duterte supporters. Hindi ho pinupuntahan ng mga ano yan, ng mga gullible na utong Pilipino. At saka tama, tapos hindi rin ho yan pinupuntahan ng mga troll farm. Pinupuntahan ho nila yung Big Three, yung ABS, GMA at yung News 5. Doon ho nila sinasaksak yung kanilang mga troll. Para sa bagay, kung meron nga namang manood na utong Pilipino, pagka nakita nila, naku, yari na naman to. Ang daming galit kay Sara Duterte. Naniniwala sila, hindi nila alam, yung mga nababasa nila, hindi naman totoong tao. O baka yung 100 comment na binasa nila, isang tao lang pala. Wag ho kayo. Kung meron kayong kamag-anak, kung meron man ho kayong mga kamag-anak na nanonood dyan sa mga mainstream media na yan, basagin nyo na mga cellphone. Wala anong pa magagawa natin? Tapos TikTok, kung puro AI generated, pinapaniwalaan. Naku, ang daming gullible talaga. Pati ba naman yung mga hindi nila, sa bagay, no? Sa sobrang advance ng technology ngayon, yung mga gullible talaga, mabilis yung mapaniwala na kesyo, yung sinabi to ni ganito, sinabi yan ni ganyan. Di ho nila alam, yung pinapanood nila, AI generated, anak ng toko. Kaya hindi ako magtataka, baka yung iba sa mga dito, sa susunod, ganun din ho yung mga kino-content nila, di nila alam, mga AI generated pala. Tuloy. Hahanapin natin ang PMA your attorney, bigyan natin ng relo. Pwede, bigay niyo sa akin yung pangalan. Hindi ko kayang magbigay ng mamahalin, pero kung sakasakali, may maibibigay tayo. Correct. Dapat ganun Mark Anthony Crisostomo says, for sure sa live ni Gadon, puro BO lang ang masasabi doon. Buhay pa ba si Gadon? Wala siyang paramdam sa survey na 6 out of 10 families nakakaranas ng poverty. Magtrabaho na kasi. Sabi ni Majoy Lutuf, nakakaawa tayong mga Pilipino sa panahon ni BBM ngayon. PI, hindi ko pwede sabihin na-scam tayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video at para matulungan ho natin itong si Attorney Trix na talagang mapayabong ang kanyang YouTube channel. Pasyalan nyo lang ho itong si Attorney Trix Cruz Angeles, no. Sa mga nagpakulay, sa mga share, nag-like, nag-subscribe dito sa video na to, mabuhay ho kayo. Saludo mula kay PH Update. Maraming salamat, mag-iingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan.